Sa Sultan Kudarat naman, nakatanggap din ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan ang mga dating rebelde na napiling magkaroon ng normal na pamumuhay. Ang assistance na kanilang natanggap, alamin sa sentro ng balita ni Sofia Turnos ng PIA SOC Sergeant. Nakatanggap ng tig 300,000 piso ang 15 livelihood associations ng mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF at 7 people's organization mula sa MNLF sa Sultan Kudarat. Ito ay sa isinagawang ceremonial awarding of checks and certificates of accreditation para sa mga asosasyon ng Pamana Livelihood Program. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay OPAPRU Peace Process Office Director Noli Mapili, umabot sa 6.6 million pesos ang naipamahagi sa 22 people's organization sa Sultan Kudarat. Ang objective po ng programang ito ay upang maging panimula sa kanilang pangkabuhayan para matulungan ang kanilang mga pamilya, of course yung mga individual na former rebels at ang kanilang komunidad para masustain yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Samantala, ayon kay Annabel, presidente ng Tran Pamana Livelihood Program Association, magtatayo sila ng mini grocery gamit ang natanggap na Capital Seed Fund. Magpapasalamat po kami dahil sa kabila ng mga nangyari sa amin noon na dulot ng Civil War, ngayon mukhang magkakaroon na kami ng panibagong pag-asa at aming palalaguin ito at may pakita na walang imposible pag nagkakaisa. Sinisiguro naman ng DSWD ang patuloy na suporta sa programang ito ng OPAPRU at sa mga inisyatiba para sa peace and development hindi lamang sa SOC Sergeant kundi sa buong bansa. Mula rito sa probinsya ng Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Sofia Zabate Turnos ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.